Good morning mga kapotpot. So yan, out na natin sa work, no? And traffic. Yan. So hindi ko na check yung view. Sana okay kayo, no? Gusto ko lang sanang i-share sa inyo. May bago kaming hobby ni Robby. Hobby namin ngayon ni Robby ang pag-walk. Siguro yung mga naka-follow sa Facebook, no? Ayan, makikita nyo nag-walk kami almost daily ni Robby. And ako, dahil may pasok, syempre hindi ako nakakasabay sa kanya. Siya everyday. So yung ginugol ko 8 kilometers na distance. Ako distance more like distance ang mini-measure ko. Si Robby steps. So it all started by watching Netflix mo. Unang pinanood namin ay about longevity. May mga docu-series doon. Zac Efron, may mga ibang na pumunta sila sa mga lugar na kung saan may yung mga tao ron, may mga centenarians like 100-year-old, mga ganon, or 90 and above. So mahaba yung mga buhay nila. And the goal of the docu-series is to find out what are the common things na nagpapahaba ng buhay sa mga taong nakatira doon. Is it the climate, the environment, the food? So yun yung pina-find out nila. So napansin lang din namin na yung mga lugar na tinitiran ng mga taong yon, yung iba uphill, as in more like walking talaga sila, no? Pagkakain kasi namin, nag-iya siyang maglakad. Sabi ko, let's go walk. Punta kami ng Southwoods. Kasi before, naglalakad-lakad na talaga kami sa BGC nung dito pa kami sa Mandaluyong nakatira. Dinala ko siya dun sa Southwoods, naglakad kami. I found the pathways hindi ganong okay naman. Hindi naman sa siyempre hindi walkable naman siya, nga lang hindi siya meant for you to have that the exercise, pero pwede na. That's what I can say. Nga lang, of course, expect mo may mga sasakyan. The next day, I realized na teka, merong malapit na track and field. Kinausap ko yung friend ko, si Vin. Hi Vin. So tinanong ko siya kasi may contact siya sa City Hall. So in-ask ko siya, Vin, yung track and field na natin open for public kasi di ba nag-close ang mga facilities due to pandemic. So I'm not quite sure kung open. And then I search on Facebook yung operation hours, ganyan-ganyan, kung may bayad ba or what. So ang huling post nila is pandemic, like after pandemic ata, na they're declaring na open like 2021 if I'm not mistaken, basta right after the end of pandemic na open na nga yung track and field, and the hours are from 6 AM to 9 AM, and then it closes and then it opens again from 3 PM to 6 PM. So the next day yun, pumunta kami ni Robby and we decided to start the hobby of walking. So initial walking, nag 6 kilometers lang ako. Sabi ko, I don't want to push myself na yung malayo, and then it was very helpful to use the Samsung Health. So it records you using GPS for the distance and then yung steps, number of steps. I enjoy it. Doing something with your partner helps a lot actually.
Hindi siya actually nung 6 kilometers sabi ko kaya pa, pero I don't want to push myself nga kasi parang ngayon lang uli ako nag walking. So every morning we wake up, we just notice pag mga 7 na medyo masakit na sa balat yung araw. So sabi ko, I think we noticed mga 5:30 dumating kami ron, open na siya, may mga naglalakad na. So sabi ko, I think 5 o'clock open na to for public. Kasi technically wala namang, yun pa pala, wala siyang bayad. It's free for use as long as you follow the rules na enclosed shoes. So good thing, no? Hindi na rin gagastos. And it's safer. Walang masyadong sasakyan, tapos may mga puno sa paligid. And then doon din nagpa-practice yung team ng Laguna, Stallion. I think doing this gives you benefits. Makakapanood kayo ng mga vlog na ano bang benefit ng paglalakad, diba? Bakit hindi jog? What's the difference of jogging and walking? So ako yun lang naman hindi naman na tayo bumabata syempre, and yun talaga gusto ko talaga yung benefits niya. So first, siguro discuss ko na lang yung mga benefits na maaalala ko na lang, no? So benefits na natuwa ako na niya is of course yung calorie burns mo, papayat ka. Nga pala, the suggested number of steps a day for a person, this is based on medical medical payo ng mga doktor, 10,000 steps mga kapotpot. So ako, nakaka 8 kilometers ako, I'm reaching like 11 to 12,000 steps per 8 kilometers. Nagagawa ko siya in a span 2 hours. I think that kasama na dun yung break. Kasi what I usually do, para hindi naman yung ma-stress yung katawan mo talaga, I split it into 4 kilometers. So 4 kilometers, then rest, stretching konti, pahinga, then another 4 kilometers. Hindi mo naman para hindi naman para i-reach mo agad yung ganong karami na steps. Why I highly suggest for you to do, check mo muna kung ano yung kaya mo. If you do 2,000 steps, that's good. That's good kesa naman wala. Ayun yung sinasabi ko 1,000 steps a day, that's good. Kesa naman nandun ka lang sa may upuan or nakahilata ka lang, gano'n, di ba? Enjoy. You can actually listen to podcasts, ebook, or music. Ako ay wala lang, kasing nakafocus lang ako na nakaset yung goal ko. Every 1 kilometer nino-notify ako nung Samsung Health na naka 1 kilometer ka na, ito na yung number of steps mo, ito na yung duration ng mo. So it is very helpful, yun yung masasabi ko, no? So tulad ngayon, pauwi pa lang ako ng work, baka di na rin ako makagamit sa track and field. Meron naman treadmill sa bahay. Kung napanood nyo yung vlog ni Robbie about sa treadmill, nandun pa naman sa bahay yun. So baka yun na lang muna gamitin ko. So first time ko uli siyang gagamitin. So what I'm going to do, same thing, I will just use it kung ano yung kaya ko. Mahirap kasi yung treadmill namin inclined na manual. So you need to exert effort para gumalaw yung treadmill. Tignan natin kung anong magagawa ko, kung anong matatapos ko mamaya. Pero di ba nga, sabi ko nga, it is better than doing nothing, diba? Kahit siguro mga 30 minutes or 1 hour gawin natin. Then ayun, so balik tayo sa benefits. It helps you to be more creative. Relieves you from stress. Ano pa ba?
It helps your bowel movements, lower cholesterol. Aside from lowering cholesterol, it helps you prevent diseases like cancer. Helps you prevent hypertension, high blood, diabetes, madami po. So yun, kung may free time kayo, try nyo mga kapodpod mag-walking kung gusto nyong kumaba yung buhay nyo, ha. Ayan, no? Merong atang bungguan pa to, truck eh. Sumabit siya dun sa jeep. Abala. Traffic yan. Siguro ngayon lang nangyari yan. Medyo hindi pa natin naabutan yung ano eh, haba ng traffic eh. Thank you very much for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Imbis ka sabihin nyo na, dito na tayo sabihin yan. Thank you mga kapatid. Bye-bye.